Meron tayong surprise ng magandang bisik. Kuya Kirby! May gusto. May bisita kayo. Ay! Ba't ka nawawala? Pwede patuloy mo yung bisita mo. Tara po. Okay lang po yan. Huwag niya na po yan. Oh, Kuya Kirby. Si Ate Michelle. Hey Kirby. Yan yung nanay mo. Ako na yung magiging nanay mo ngayon. Kamusta? Katekra, meron tayong napakagandang napakagandang bisita po. Gusto kong sumama ni Ate Michelle sa mission natin. Nagdala siya ng dami. May dala po siyang dami. Ayun po mga katekra. Akala ko niya. Baka pupunta kami kako ng ng bundok eh. Naku, yun siya sabi ko eh. Handa tayo dyan. So, alam po natin dyan sa mga katekram, kapobre. Tawag po ni Ate Michelle sa mga po niya kapobre. Bakit to kapobre, Ate Michelle? Ano po, yung parang mapagmahal po sa mga pobre. Ganun. Parang, opo, syempre, pangarap din po natin na maging charity vlogger tulad nyo noon. Parang yung di po kasi galing tayo sa hirap, hanggang ngayon mahirap. Parang yung puso mo sa mga pobre, ganun. Kaya ka pobre, kapatid na pobre, ganun. Opo, kaya ka pobre. Puso para sa mahihirap. Ayun. So, ngayon po ay, anong araw po? Martes po ba ngayon? Tuesday po, Tuesday. Tapos ang tanong ko lang po Ate Michelle, hanggang kailan po yung bakasyon niyo? Hanggang September po. September. Oo, matagal-tagal pa pala. Hindi kasi naisip ko, kasi tumawag nga po si Tito Poren, gusto niya nga daw po sumama sa mission. Plano ko sana, sama kayo sa bundok. Okay po sa sa akin 14. Opo. Pero sabi po niya, gusto niya daw pong makita si Kuya Kirby po ba? Sabi po ni Kuya Poren. Kahit sino naman po. Si Kuya Poren po yung nagsabi nun. Lahat naman po ng mga tinutulungan niyo. Parang sobrang saya ko nga po nung sinabi ni Kuya Poren na sasama mo ako. Kasi gusto ko din pong ma-experience. Makita kayo, di ba? Experience yung paano tumulong sa mga kababayan natin. Tapos may bago din o kaming mission dyan. Si Kuya Junjun. Gusto ko makita niya rin ho siya. Sige po. Para po. Kasi po, yung kay Kuya Junjun naman katekram, nahirapan ako dahil wala ding yung nanay kasi parang may something. Si Kuya Junjun naman PWD talaga. Nakikipag naman po ako sa mga anak. Sabi ho nila, next year pa daw sila pwedeng umuwi dito. Kaya sabi ko, matatagalan pa yung nito. Pero may mga plano na po ako. Kasi nung unang araw nga, pangalawang araw na punta namin, gusto ko namin ayusin yung bahay. Ayaw po nung nanay kasi nga, may something nga po sa amin niya. Akala niya, ano pong ginagawa sa kanila. Kaya napaka-bless lang natin katekra, meron tayong isang Ate Michelle Japing. Thank you Ate Michelle. Isipin nyo katekra. Isipin nyo katekra, galing pang Japan yan Tapos, teka, hindi pa ina-accept. Hindi nga sabi ko, tingnan nyo na muna. Opo. Sa totoo lang mga katekra, madami pa tayong kakainin bigas bago natin magawa yung the way paano tumulong si Tatay Tekram, paano siya magmahal sa mga tinutulungan niya. So tayo po mga katekram, napakaliit lang ng tawag dito, kung makatulong man tayo, sobrang liit lang yun. Hindi pa natin, kumbaga sa kahit katiting o kapraso ng nagagawa ni Tatay Tekram. Kaya sa ngayon, hindi ko alam kung ano sasabihin ko mga katekram, no? Kasi
Oo, parang ito lang yung makasama lang ako sa mission ni Tatay Tekram, talagang napakasarap ko sa puso. At may experience ko din yung ganito na makikita natin yung mga tinutulungan ni Tatay Ram. Kaya parang hindi ko pa alam Tatay Ram po ano. Sa 14 po kasi naisip ko naman, sa 14 po kasi dapat to bukas, kaso may problema po. Hindi naman, wala naman ng problema yung pina-maintenance ko kasi yung sasakyan. Sabi ko nga kay Kuya Foren, parang nakakayang isakay dito si Ate Michelle. Sabi ko, ang hina ng aircon nito. Kahit nga po wala ko aircon, okay lang sa akin eh. Pina-maintenance ko kasi yung puti. Yung mga sasakyan no sa amin Ate Michelle, kung mga tao nga lang po yan, susuko nun. Bakit po? Halos araw-araw po yan, walang hinto. Sunday lang po yung Sunday lang po pahinga. Sabi ko si Ate Michelle, sigurado ka Kuya Foren sasama? Nakachinelas na nga po ako eh. Sabi ko, baka ano yun, mapawisan o ano? Ay grabe, Tatay Ram po, alam mo lang. Simple lang po tayong tao. Ayan. Sanay po tayo mga katekram sa init, sa alikabok. Kaya nga po di ako nagsapatos eh, nakachinelas lang ako mga katekram. Kasi nakikita natin si Tatay Ram, di ba? O, pag sinabing mamumundok, hindi mo na kailangan pumorma, dapat nakahanda ka. Kaso, ano po to? Ano naman po to? Hindi naman to bundok talaga. Highway naman siya guys. Ano to? Medyo malapit lang po to kay Kuya Kirby. Gapan po ba? Gapan lang po siya. Ano siya, saan sa Gapan Kuya August? Santo Cristo Sur. Santo Cristo Sur. Tapos yung isa naman, si Kuya Junjun. Kabilang Tabuati. Tabating. Tingnan niyo po mga katekram, lalong-lalo na po sa mga kababayan natin na tiga dito sa Gapan. Napaka-swerte po na masasabi kasi hindi po lahat ng charity vlogger maaabot yung mga ganitong lugar. So, di ba? Meron pa rin tayo sa San Ildefonso ba? Opo. Talagang madami pa rin po masasabi na mahihirap dito, talaga kailangan ng tulong. And then mga katekram, alam nyo ba na si Tatay Tekram lang talaga yung nagpo-focus sa mga nakikita natin na hindi pansin ng marami, na nasa kalsada lang. Diba? Tulad lang nung pinaglihi po ba yun sa anak ba ng ahas yung title mo doon? Po, si Kuya Junjun. Oo, si Kuya Junjun. Ayan. Yung pangkaraniwan mga katekram, nakikita natin na hindi natin pinapansin, dinadaat-daanan. Pero si Tatay Tekram, hinihintuan niya yun, tinutulungan niya. Yun po yung kailangan matutukan ngayon. Kaya nga po yung pangkaraniwan na yun talagang yung more needy ba, mga katekram. Hindi po biro na tumulong sa ganun kasi malay mo pag lapit mo kung ano yung biglang gawin, di ba? Hindi mo alam kung ano yung ugali ng tutulungan mo, kung aatakihin ka ba o... Pero mga katekram, kita natin si Tatay Ram lang yung nakakapagpaamo ng gano'n. Hindi madaling tumulong ng gano'n yung kalagayan. Yung totoo ko naman Tatay Ram, hindi ako Tatay Ram, magkatawag doon yung sweet talk. Ayoko ng sweet talk. Ano lang po yung nasa puso natin, yung nasasabihin natin. Kasi yun yung nakikita natin at nararamdaman. Madami po talagang tumutulong na charity vlogger, pero kung bakit di naman po madami nakasupport at nagmamahal sa'yo kasi kumbaga nga sa pagkain, sabi ko, iba yung iba yung quality, iba yung as in talaga, pinaghihirapan. Baka dito ka Tekram. Kasi medyo yung kwento ng buhay natin Siyempre malungkot yung kwento ng buhay. Pasisihin ni Ate Michelle yung kwento ng mga itong mission natin, mga mission natin araw na ito, pasisihin ni Ate Michelle. Kasi gusto ng mga tao ngayon medyo good vibes. Sa atin kasi hindi po kasi ako sanay sa yung parang hindi ko kasi forte yung may mga po ako minsan yung parang pag-good vibes pero hindi po siya ganun talaga. Pero po kayo Tatay Ram, tahimik ka pero pag yung nagsalita ka ng nakakatawa talaga. Malakas yung yung hatak mo sa iba merong sariling kumbaga originality na simple pero may tabi. Hindi ka naman nagpapatawa pero yung mga simpleng biro na matatawa yung mga kababayan natin.
nga lang po ako dati, Tekram, comedian. Pero nasa loob yung hiya ko. Nadadaan sa ngiti-ngiti. Aral ng buhay pala, Ate Michelle, para sa inyo. Ano po yung aral ng buhay para sa inyo? Ano po yung pwede nyo ma-share sa mga katekram, kapobre na aral po ng buhay? Para pala itong mga katekram kung magtanong si Tatera, parang pang Miss Universe. Kasi ano po ito eh, aral aral ng buhay ito eh. Kaya hanggat maaari gusto ko yung ano ba yung pwede. Yung aral po na pwede ma-share ng bawat kagaya po nyo. Hindi naman po lahat may experience magpunta sa Japan. Tapos yung mga pinagdaanan po nyo sa buhay bago nyo marating po yung kung ano po yung meron mo kayo. Speechless sana ako. Speechless yung tanong ni Tatay Romero. Saan ko ba umpisahan? Anong klaseng aral ba tayo? Ano po yung para, yun po yung intindihan niya na sa buhay, pinagdaanan niyo sa buhay niyo kung bakit po kayo mas tumatag, parang ganun po. Madami po kasi mga katekram eh. Siyempre, laki din po tayo sa hirap. So, natunghayan po yung paano kami ginapang ng mga magulang namin kahit mahirap lang. Pero dahil sa hirap ng buhay, kahit hindi natin inasahan na mga ibang bansa, umalis tayo para sa yung pangarap po ba na makatulong sa pamilya. So, yun nga lang mga katekram, hindi lahat ng nakikita natin na ulit nakarating na ibang bansa eh, kumbaga masarap agad ang buhay mo. Kailangan lang po talaga ng yung siguro yung dedikasyon, yung talagang sikap para po maabot mo yung pangarap mo. Kasi wala pong pangarap na ganun kadali lang abutin. Lahat po talaga pinaghihirapan. Kung meron kang goal sa buhay mo, kailangan paghirapan mo. Walang nakukuha ng madali. Yun nga po, or else gagawa ka ng masama para lang maabot mo yun. So yun po, madami pong pagdadaan ng pagsubok sa buhay. And yun nga po, as OFW, hindi po madali yung ating pinagdaanan. Mismo nakaranas din tayo ng mga pang-aapi ng sarili nating kababayan, gano'n. Pero yun po, lumaban tayo sa buhay para po... Yun yung masakit, Ate Michelle eh, no? Yung kababayan mo siya, yung may marinig ako na minsan no, kasi may nakakausap po akong ganyan sa phone ka Telegram. Mismo kababayan natin, parang ipagkadulo mo yung ano mo, parang ang sakit nun eh, no? Parang hindi ka nagiging masaya kung may magandang mararating yung kapwa mo, kababayan mo, no? Sa totohanan po, nangyayari lang naman yan eh. Masakit mang pakinggan kung sino pa yung mga kapwa nating Pilipino. Yun pa yung nangmamaltrato sa atin, kababayan natin, gano'n, di ba? Ang ugali po kasi ng... Ate Michelle, lalayo pa tayo. Saan po? Wakwakers lang. Kaya nga po eh, di ba yun? Mga katekram, for example na lang, yung mga kawakwak natin, di ba? Yung mga wakwak dyan. Hindi ko sila masaya na masaya kami. Yes. Ang dahilan naman po nun, ang dahilan lang nun, Tatay Tekram, kumbaga, inggit. Oo, kasi ang taong totoong medyo sa puso, ang taong totoong mabuti ang puso, hindi mo gagawa ng di maganda kapwa mo. At saka yun, gusto ng ating Diyos pagmamahal lang. Dahil ang sabi ng Panginoon Diyos, mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Kaya yun yung kaaway mo, pinakamahirap nga pong gawin yun, di ba? Mahalin mo yung... Opo. Ginagawa ko nga diba? po. Yun po kasi yung gusto ng ating Diyos. Opo. Kung magbabalik po ako ng hindi maganda sa kanila, magagalit po yung ating Diyos sa akin. Kaya nga po. Yun nga po, mahirap pong ipamuhay ang salita ng Panginoon. Kaya po yung mga tulad nyo po na nakakagawa ng gano'n, na nasusunod yung salita ng Panginoon, hindi po madali yun. Bibihira po ang kayang gawin yun. Kasi nga, yung mahirap po na ano tawag dito, pinakamahirap na sundin yung utos po ng ating Panginoon Diyos. Kasi sabi talaga sa Bible, mahalin mo yung kaaway, di ba? Eh yung sakit na sakit ka na, durug ka na, mamahalin mo pa. Eh bilang mga tao po tayo, gaganti ka, di ba? Kaya kung di po talaga matibay yung pagkilala mo at pananalig sa Panginoon bilang tao, makakagawa ka rin ng di maganda eh. Pero yun nga po, kayo nga po yung aming huwaran na matatawag. Opo, totoo po yung Tatay Ram. Pare-parehas lang. Opo, kasi po ako sa buhay ko, masasabi ko din na kahit anong bait mo, pagka naabuso ka na ng kapwa mo, di ba?
Nagkakaroon ka ng, tawag po ba doon, parang naglalabas ka rin ng emosyon kahit ayaw mo. Pero kayo po, nagagawa niyong maging kalmado, nagagawa mong ipamuhay yung salita ng Panginoon kahit na nasasaktan ka na sobra. Kaya naman po, doon ka po namin sobrang hinahangaan, iniidolo. Yun po. At ang totoo lang, Ate Michelle, awa yung nararamdaman ko pagka gano'n. Nung una, ano siya, parang sabi ko, pag ganito si Tita Daisy, wala naman akong ginagawa. Parang may konting ano lang. Pero kung iintindihin at uunawain mo yung mga nangyayari, awa lang talaga. Yun naman pong ginagawa nila Tatay Rame, hindi naman po gawain ng salita ng Diyos yun eh. Ika nga po sa Bible, ang tao sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus ay lalong magpapakasama, di ba? Lalong gagawa ng masama, halos kahit na patayin ng kanyang kapwa gagawin yan. Dahil lang sa lapi. Ate diba? Michelle, kasi yung mga signs parang malapit na. Dahil malapit na po talaga. Nangyayari yun at hindi po tayo makakaligtas. Kaya nga po sabi sa Bible, mas lalo po nating pagtibayan yung pagkapit natin sa Panginoon. Relationship. Wala kasing walang religion na pwede kang save. Pero yung relationship mo kay God, yung palalimin. Yung sarili mo, ikaw ang gagawa ng kasalanan, ikaw ang magdudusa. Pero gumawa ka at mag-impo ka ng kabutihan, nang sa gayon, kumani ka ng kabutihan pagdating ng pagbuto. Medyo malapit-lapit na tayo sa ating unang mission with Ate Michelle Japina. Thank you Tatay Ram, nakasama ako guys. Welcome po. Meron tayong surprise ng magandang visit. Kuya Kirby! May gusto. Hello. Bye. May bisita kayo. Ay! Ba't ka nawawala? Pwede, patuloy mo yung bisita mo. Tara po. Okay lang po yan. Huwag niya na po yan. Kuya Kirby. Si Ate Michelle. Hey Kirby. Yan yung nanay mo. Ako na yung magiging nanay mo ngayon. Kamusta? Lagyan kitang mic para marinig ka. Tapos, may pinapautos si mama mo kay Ate Michelle. Bakit na ano? Ako na daw yung... Ano siya? Lagyan nga kitang mic at Ate Michelle. Sige po. Yan, malakas na mapuposes. Opo. Nagpolvo ka pa. Nagpolvo pa siya. Alam ko, nagpolvo ka. Pumpuin mo naman siya. Upo kayo. Sige lang. Nainitan si Ate Michelle. Sorry. Ang kulit ni tatay. Ito na kami init po, pasalubog. Sige po. Kunin na rin muna natin. Sige po. Ate Michelle. Ay, tulungan ko na po kayo. Tara, kunin natin yung pasalubong kay Kirby. Malapit lang po pala, no? Lahat po ba to? Ay, galing. Ay, sorry po, sorry. Thank you. Spread. Okay. Ow! Dito ka. Ikaw gusto mo nakatikip dyan kay ate. Ay! Wait lang. Ayaw, dami. Mahirap nang magbuhat si Ate Michelle pa. Hindi, aka na po. Sanay tayo dyan. Dami sa haging. Aka na, Tatay Ram. Tulungan kita. Mabigat yan. Aka na to. Yan na lang po. Mabigat. Nakasama din. Ano po? Thank you. Ay, bigyan mo na rin. Kuya Kirby. Sige po. Thank you. Ito lang, ito na. Thank you.
Ate, upo ka ate. Bien po kayo ng siru. Ang garding. Bait naman. Yan po asawa. Binilang ka pa. Bait-bait naman. Pasalubong ni Ate Michelle. Binili niya yan sa inyo. Dala ka naman. Yung pang pala naman eh. Wala mo. Hello po, Tatay Ram. Salamat po sa pagbisita. Bigla sana ka pang pambukas eh. Tignan na yan. Excited ka naman eh. Kasi pala man, wala. Yan, tignan mo. Wala. Buti na, wala. Meron dyan. Wala. Eh, ito, eh. Oo, nagtago. Ikaw. Katawa ate si Kirby ay. Oo ka lang, ano, plato. Pagpalaman naman si Ate Michelle. Sige lang, Tatay Ram. Dito na lang, dito na lang. Dito na nga. Sabi ka na kay Ate Michelle. Naiya ka pa. Kaya gusto po po kayo, ating po. Ah!